Atas ng pag-ibig mo'y diringgin sa isang diwa't himig, isang pagdakila. Atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, sumainyo ang Amen. Panginoon. At sumayo rin. Gunitain po natin ang obispo at martir na si San Ireneo upang tayo maging marapat. Halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Dasal natin ang mga may sakit. Ang mga kababayan nating nagtatrabaho para sa kanilang pamilya na nasa ibang mga lugar o bansa pa. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagkapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw, ng ikasampung buwan, ng ikasiyam na taon ng paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nabucodonosor ang buong niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasiyam na araw ng ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon, nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekias kinagabihan, ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeo. Tinugi sila ng mga ito at tinubutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan.
Nabihag si Sedekias at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan ng ikalabinsyam na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon, yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inuutos, nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hahawakan pa at tutugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa. Kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kalagayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong makababa si Jesus, mula sa bundok sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kaniyang isang ketong at lumuhod sa harapan niya. Kinoo, wika niya, kung ibig po ninyo, kayo inyong mapapagaling. Inipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka't pasuri sa sacerdote. Pagtapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan hayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Minsan po, nagdadrive ako, nahinto ako,
dahil traffic dyan sa may bandang Caloocan. Nang may isang binata na namamalimos. Kahit malaki-laki yung katawan niya, gusto ko pa rin naman siyang bigyan. Kaya lang, wala talaga akong barya. I'm sorry kung barya yung naisip ko. Kasi, sabi ko, malaki naman ang katawan nito eh. Sabi ko, barya na lang yung bibigay ko. Dahil wala akong barya, hindi ko siya mabigyan. Sabi ko, wala, pasensya na. Nangihingi naman din ako ng pasensya. Alam niyo po ginawa niya? Bago niya lisanin yung kotse ko, sinuntok muna niya. Medyo nayupi nga po yung pinto nito. Sa loob-loob ko, buti na lang, hindi ko binigyan. Mayabang. Sinabi ko po ito sa intro sapagkat narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagsusumamo ng isang ketongin kay Kristo. Ang ketong po noon ay parang cancer, parang AIDS. Buti pa nga po yung AIDS at cancer ngayon, kahit papaano may lunas na. Kahit papaano. Pero dati, ang ketong wala. Kaya nga ang turing sa mga ketongin dati ay parang patay na naglalakad. Walking dead, sabi nga. Hinahayaan na lamang silang sa isang lugar para doon unti-unting manghina at mamatay. Tinatakwil na sila o hindi na sila kinikila. Kinakalimutan na sila kahit maging ng kanilang pamilya. And so isipin po ninyo yung kalagayan ng ketonging ito. Kailangan niya ng tulong ni Kristo. Pero pansinin po ninyo kung paano siya humingi ng tulong. Sabi niya, kung gusto mo, mapapagaling mo ako. Nandun ang kababaan ng kalooban. Kahit pa ang kanyang hinihiling ay kanyang kailangan. Matter of life and death. Kaya nga, nandun pa rin ang pagpapakumbaba. Mga kapatid, ako naniniwala na kapag tayo darasal, sabi nga ay maging bold tayo in our prayers. Magkaroon tayo ng lakas ng loob sapagkat tayo yung mga anak ng Diyos. Pero kahit tayo yung mga anak ng Diyos, tandaan po natin na mga hinihingi pa rin natin na hindi natin karapatan. Kaya nga po ang tawag dito ay biyaya o grasya. At ang biyaya o grasya ay gratuitous gift. Mga regalong hindi natin karapatan, pribilehiyo, biyaya lamang. Ibinibigay ng Diyos sa atin, hindi dahil obligado siya, kundi dahil tayo'y mahal niya, nagkukusang loob siya mula sa kabutihang loob niya. Kaya nga dapat lahat ng natatanggap nating biyaya ay pinagpapasalamat natin sa Kanya. Pero bago pa yan, dapat ang lahat ng ating mga hinihiling na biyaya ay mayroong kasama na kababaan ng kalooban sa ating paghiling, sa ating pagtawag sa Panginoon natin. Sa gayon, mas nagiging maliwanag sa atin na ang hinihiling nating biyaya ay mula pa rin sa kabutihang loob ng Panginoon natin. Sa gayon, binibigyan din natin ng laya ang Panginoon na maging Diyos talaga. Binibigyan natin siya ng laya kung ano ang isasagot niya sa ating hinihiling sa Kanya. Na para bang sinasabi rin natin sa Kanya, kung hindi mo gugustuhin, okay lang din sa akin. Ito ang dahilan kung bakit pansinin po ninyo. Pag nagdarasal tayo ng panalangin, tinuro ng Panginoon sa atin, di ba sinasabi natin, mapasa amin ng karin mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Saka pa lang natin sasabihin yung, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi natin dapat tingnan magkakahiwala yun. Magkakaisang diwa lamang po yung buong panalangin iyon. Ang sinasabi ng ganung pagkakasunod-sunod ay maliwanag dapat para sa atin. Na sa lahat ng ating mga hinihiling sa panalangin, yung kalooban pa rin ng Diyos ang dapat nating sundin. Kung kalooban ng Diyos yung hinihiling natin, salamat. Kung hindi kalooban ng Diyos ang hinihiling natin, salamat pa rin. At dapat iyon ay tinatanggap natin ng may kababaang loob sa puso natin. Mahirap po yun. Lalong-lalo na kung ang kailangan natin o ang hinihiling natin ay kailangan natin. Pero sana kumuha tayong inspirasyon sa sinagot ng Panginoon sa ketongin sa ating ebanghelyo ngayon. Ibig ko, gumaling ka. Na kung ipaparaphrase natin, ang ibig sabihin nito ay, ibig ko ang kabutihan mo. Walang ibang ninanais ang Diyos para sa atin, kundi ang kabutihan natin. Kaya, makakaasa tayo.
na hindi man niya dinggin, ibigay ang hinihiling natin according sa gusto natin at sa paraan natin, kahit yung pag-no niya, makasisigurado pa rin tayo na yun ay para sa kabutihan natin. Ano man ang isagot ng Panginoon sa panalangin natin, makakaasa tayo. Yun pa rin ay para sa kabutihan natin. At tulad nung sa kaibigan ko na pinagdarasal namin ng kagalingan niya, actually hindi siya talaga gumaling sa paraan na gusto namin. Pero sinong mag-aakala na dahil sa karamdaman niya, magbabago ang anak niya? Na dati sakit ng ulo niya, bago siya mamatay, yun ang ipinangako sa kanya ng anak niya. Nay, hindi na ako magiging pasaway. Kaya sabi ng kaibigan ko sa akin, Father, hindi man ako talaga gumaling, yung anak ko ang gumaling. At yun ay mas gusto ko kesa sa sarili ko paggaling. Lagi nating iisipin, kabutihan lagi ng Diyos ang gusto natin. Upang mahirap man ay maging madali para sa atin ang magpakumbaba sa mga panalangin natin. Lord, kung nais mo, ito ibibigay mo. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na maging mababang loob, lalo na sa pakikipag-ugnayan namin sa iyo. Bigyan ka nawa namin ng laya na sumagot kung ano ang gusto mo sa aming mga inihilingin sa iyo. At isipin namin na anuman ang maging tugon mo sa panalangin namin, ito pa rin ay para sa ikabubuti namin. Hindi lamang para sa kabutihan namin, kundi para sa kabutihan ng mga tao sa buhay namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala upang hindi maging mahirap sa amin ang sa harap mo'y magpakumbaba. Tulungan mo kaming maniwala sa iyong pagmamahal. Hallelujah! Tulad ni San Ireneo. Hallelujah! Masalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, basta't maniwala kang mahal ka ng Diyos. Maging mababang loob ka, lalong-lalo na sa harapan ng Diyos.
Ang nagpapakataas ay kanyang ibaba, pero ang nagpapakababa ay kanyang itataas. Mayroong Magandang mangyayari sa'yo. kung lalapit kay Jesus. Sa lahat ng bagay, pasalamatan mo ang Diyos. Marunong ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapari ng sa unang-una, ngayon at magpasabalang hanggan. Amen. Taglay namin ngayon sa aming mga palad, sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Kasyang tanggapin ang siya naming hangad, tinapay na bunga ng pagod at hirap. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Alay pa rin namin sa'yo, Amang Niyak, ang alak na mula sa katahas ng ubas, na sa kalinga mo'y aming ding tinanggap. Kaya ngayon'y muling handog sa iyong hapak, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyon ang wang ikarangal ang paghahaing ito ngayong pinagdiriwang ang pagsilang sa langit ni San Ireneo. Dulutan nawa kami nito ng pag-ibig sa katotohanan upang mapanghawakan naming buong buo ang pananalig ng simbahan at mapanindigan namin ang kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa ngayong aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Magsaluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumawa. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, San Ireneo, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumayuri. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you.
Kordero ng Diyos Kordero na ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan, aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y aawitin tuwina. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Masasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Kanyang ginawa ay mabubuting lahat, tumutulong sa suliranin ng tao. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh, sa ngalan niyang banal lahat ay magpuri. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Masasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pag-asalo sa banal na pakikinabang, ipagkalubong madagdagan
ang aming pananalig na taglay upang ang nagtampok sa Obispong San Ireneo hanggang kamatayan ay aming totohanang masundan sa ikapagpatawad ng aming mga kasalanan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga tulong, nagiging daan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po sa pagtulong niyo sa amin. At sa pamamagitan nito, nakatutulong din po tayo pare-pareho sa iba. Nagpapatayo po tayo ngayon ng mga chapels. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Thank you sa inyo.